Si Alice Go po, ligit sa kalaman natin, ay itinakbo ng kanyang boyfriend na taga Pangasinan, taga Suwal, Pangasinan, na si Dong Kalugay, doon sa Pangasinan, sa Barangay Lukap, sa Alaminos City. Ito ang Istorya Pinas. Suspended Mayor Alice Go ay bistado na kung saan nagtatago. Ayon pa ni Toto Kausing sa kanyang latest live na si Suspended Mayor Alice Go ay nagtatago sa Alaminos, Pangasinan at kasama nito ang mayor ng Suwal, Pangasinan na si Mayor Kalugay. Bakit hindi pa nahuhuli si Suspended Mayor Alice Go? Ay dahil di umano si General Karamat ay best friend nito si Mayor Kalugay na boyfriend di umano ni Suspended Mayor Alice Go. Matapos ang dalawang hearing na ginawa sa Senado ay hindi na sumipot si Suspended Mayor Alice Go sa mga hearing. Di umano nagsakit-sakitan na ito. Kahit naglabas na ng warrant of arrest at na-cite in contempt ay hindi pa rin mahagilap kung saan nagtatago si Suspended Mayor Alice Go. Lakas loob itong ibinalita at isiniwalat sa publiko ni Engineer Toto Kausing ang lugar na pinagtataguan ni Suspended Mayor Alice Go o Go-Wapping. Sa patuloy na investigasyon ng mga nasa posisyon at opisyal ng gobyerno ay parami ng parami ang mga pangalan na hahatak sa isyong ito. Ipinahayag pa ng Kongreso ang pagsama-sama ng 4 na committee para sa investigasyon ng ilegal na pogo sa ating bansa. Sa tagal ng investigasyon, bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong o napanagot sa ilegal na pogo? Kaya panoorin natin ang video. Diretso muna tayo kay Alice Go. Si Alice Go po, ligit sa kalaman natin, ay itinakbo ng kanyang boyfriend na taga Pangasinan, taga Suwal, Pangasinan, na si Dong Kalugay, doon sa Pangasinan. At bumili siya sa Barangay Lukap, sa Alaminos City, Pangasinan, ng lupa. At ang pagbili ng lupa ay ginamit ang pangalan ng anak ng dating Vice Mayor. At doon siya nagtatago sa ngayon. Yan po ang balita na nakuha ko. Bakit ngayon hanggang ngayon ang PNP natin walang nagawa? Bakit? Kasi BFF ni General Karamat ng CIDG si Dong Kalugay na dating pulis din. At BFF din ni Major Karamat at General Karamat si Alice Go. Bakit ko nasabi? May pundasyon ako. Ang dahilan ko ay 2 beses na nang raid ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Bamban, Pugo. 2 beses din sila niyari ni General Karamat. Si General Karamat na ang hepe ng CIDG noong February 1, 2023 nang nilusob ng PAOK ang Bamban, Pugo. Nang dumating, nilusob ang inutusan. Sabi pa daw niya, alam niya, ay si Colonel Alejandro. Kinabukasan, tinanggal ni Karamat si Colonel Alejandro. Ang kasunod, yung March na raid, ang namumuno ng raid ay si Colonel Buyakaw. Kinabukasan, tanggal din si Colonel Buyakaw. Nagkunwari pa, ikaw naman yung Karamat nagpatanggal eh. Tinuturo nyo pa kay General Marbil. Walang kamalay-malay yung mama. Ginagamit ninyo. At saka naisiwalat ko kahapon. Si Karamat po, General Karamat, ay napakarami. Bilyonaryo po siya. Napakaraming pera niya. Nagsimula sa yumaman nung siya'y itinalaga ni Bato bilang Provincial Director ng Bulacan Province. At nung panahon na yun, matindi, kaumpisa pa lang namang tinatawag na tokhang. Araw-araw, 8 ang patay sa Bulacan dahil sa tokhang. At ang provincial director ay si Karamat. Pagkatapos noon, nawala yung tokhang, nauso yung pogo. Sa pogo naman sa Yumari. Yan po ang katotohanan, mga bayan ko. Saan tayo pupulutin ito? Maliban na lamang kung tayo ay magiging matapang, tapat, at matalino, ay
kailangan nating sumigaw. Isigaw ninyo lahat kayo na nakikinig sa akin, kagaya kay Mamsi, nagbablog, para naman marinig mas marami na magsalita kung ano ang katotohanan na ipinaglalaban, ay mas masarap pakinggan sapagkat pag marami na magkakaroon ng tapang ang lahat-lahat at magsitayuan para isigaw na ang lahat ng mga korap na abusado ng mga pamahalaan ay ibagsak. Okay, so much so for that. Let us now go back to cool discussion. Total, pang matalino na ngayon to, makinig kayo. Ang discuss natin ngayon, ang tanong, tama ba ang Municipal Trial Court in Cities ng Angeles City sa pagsentensya kay Jonathan Morales sa salang perjury? Ano ba yung perjury? Una, ang perjury po sa Tagalog ay pagsusumpa sa kasinungalingan o sinumpaang kasinungalingan. Pero meron po siyang elemento na tinatawag kami. 4 ang elemento nito para mapatunayan mo na nagkakasala ang akusado ng tinatawag na perjury o panunumpa sa kasinungalingan. Number 1, kailangan hindi totoo ang iyong sinumpaan. At kailangan na yung kasinungalingan na sinumpaan mo ay magtutukoy sa isang material o napakahalagang bagay. Next, kailangan yung pagsusumpa mo ay nasumpaan mo sa isang otorisado na solemn at tinatawag na prescribe ka na, tinatawag na subscribing officer. Pwede ang fiscal. Pwede ang notaryo publiko. Pwede yung false testimony ka sa loob ng judge. Sa harap ng judge. Perjury din yan. Isang uri ng perjury. At yung iyong sinumpaan ay mahalaga, may bagay para sa isang legal na pangangailangan. Alright. Nung sinabi ko na sa inyo yung mga elemento, ulitin ko lang sandali, in English, there must be a false statement on a material matter. Number 2, that false statement was sworn to before a subscribing officer. Number 3, that testimony must be deliberate or that allegation in a sworn statement must have been deliberate. Ibig sabihin deliberate, hindi mo sinasadya, kundi talagang ginawa mo. Next is, it is required for a legal purpose. Okay? Let us discuss. Ano naman ang ginawa ni Jonathan Morales? Simple lang po, ang ginawa niya ganito lamang. Minsan sa isang buhay niya bilang isang ahente ng PDEA, kasama niyang ibang kasama niya, 3 daw sila pumirma. Lumagda sila sa isang sinumpaang salaysay. Kasama si Mr. Jonathan Morales. Yung sinumpaan nila, sinabi nila na yung Chinese na hinuli nila ay nagbenta sa kanila ng shabu kaya hinuli nila. Eto na ngayon, ang mga Chinese na ibilanggo na ngayon, nakasuhan na ngayon, non-bailable yung violation of Section 5. Ano yung Section 5? Yung pagbebenta. Okay. Kung violation of Section 5, ano ngayon ang mangyari dyan? Di, ang parusa niyan ay life sentence at walang piyansa. So ngayon, sa kwento ni Morales, araw-araw sa tuwing maghahatid siya, tuwing magdadalo siya sa hearing, sa korte, nakikita po niya yung asawa at mga anak. Mga asawa, 2 inchi kasi, mga asawa at mga anak ng Chinese na ito. Umiiyak lagi. Nasaktan ang puso niya. Alam niya na hindi totoo yung tinanim lang nila yung droga. Tinanim lang nila yung ebidensya. Alam niya yan. So anong ginawa niya? Nadurog po ang puso niya.
kasama pa yung dalawang ahente. Walang katakot-takot, walang kagutal-gutal na maaring ikakulong nila ito. Nagsagawa sila ng bagong sinumpaang salaysay. Si Jonathan Morales. At nilagay niya ron ang katotohanan at diniklara niya sa sinumpaan niya na hindi po totoo ang aming unang sinumpaang salaysay na nagsasabi na nahuli namin yung dalawang Chinese na dahil sa pagbebenta nila ng shabu sa amin. Bagkus, yun po itinanim namin ayon po sa utos ng aming team leader. Yan. Yan po ang ginawa na eksakto ni Morales. Tanong, meron bang perjury sa unang affidavit? Dalawahin natin yung affidavit. Yung unang affidavit, yun yung nakita niya na ay hindi na na hindi na, ibig sabihin, hindi na totoo yun. Kasi siyempre, sinabi na ni Morales na hindi totoo yun, kundi gawa-gawa lang nila. Ngayon, anong kasunod? Dahil sa gumawa sila ng pangalawang affidavit, sabi niya, ito po yung totoo. Hindi yon ang unang affidavit ko. So, tanong, kung ang pangalawang affidavit ang totoo, may perjury ba yan? Sagot, wala. Kasi iyon nga ang totoo. Sa unang affidavit, alam naman natin na hindi totoo yun ang nilagdaan niya at sinumpaan niya. May perjury ba doon? Sagot, wala. Kaya mali ang korte sa pagsasabi na sentensya niya si Jonathan Morales sa unang affidavit. Dahil nga, inassume na ng korte na kasinungalingan yung unang affidavit. Katawa-tawa. Bakit ko katawa-tawa? Ganito po yun. Katawa-tawa dahil ang gusto ng pamahalaan natin ay i-convict yung dalawang inchik o dalawang Chinese. So ngayon, ibig sabihin, ang posisyon ng pamahalaan na kumaso sa dalawang inchik ay ang totoo ay yung sinasabi na bumili yung yung mga PDAs sa dalawang inchik ng shabu. Hindi cocaine na, shabu. So kung yan ang totoo, ano ang karapatan ngayon ng pamahalaan na sa pangalawang pagkakataon ay sasabihin na hindi pala totoo, kaya ikulong si Morales? Nag-double speak ka? Dalawang posisyon mo. Unang posisyon mo, tinapos mo ang kaso laban sa inchik na yun. Dalawang chance, tinapos mo ang kaso. At ang kaso naman ay nagresulta sa walang sala, acquitted ang dalawang Chinese. Well, hindi naman natin maiwasan. Ang numero unong dahilan ng RTC sa Angeles City sa pagpawalang sala dito sa dalawang Chinese na kinasuhan nila Jonathan Morales ay ang affidavit nila Jonathan Morales kasama pang dalawa niyang kasama. Na nagsasabi hindi totoo yung kanilang sinasabi na sa unang affidavit na nagbenta sa kanila yung dalawang Chinese ng shabu. Ang tanong dito, bakit si Morales lang ang kinasuhan? Tatlo sila eh. O yan ha. So ngayon, sinabi ko sa unang affidavit ni Morales ay walang perjury. Kahit pa nilagdaan niya, sinumpaan pa niya na iyon ay hindi totoo. Sinumpaan niya na noon na totoo, pero yun pala hindi totoo. At wala ring perjury sa pangalawang affidavit o sinumpang salaysay niya dahil iyon ang sinasabi, ito ang totoo. So ngayon, sa tingin ko, sa analysis ninyo, yung pangalawang affidavit ay halata naman na walang perjury dahil yun nga ang totoo. So ang una, ang i-examinin natin, analisahin natin. Una,
Ang nangyari dito ay si Morales kinasuhan ng pamahalaan ng piskal sa pagsisinungaling doon sa unang affidavit. So ngayon, anong naging depensa? Lumalabas, hindi lang depensa, kundi yung mismo sa final na appreciation ng korte. So nakita ng korte na ang katotohanan pala na nangyari ay ganito. Number one, talagang hindi totoo yung buy bust operation. Number two, yan ay na si Morales ay nagdepensa na siya ay natakot lamang dahil iyon ay utos ng kanilang team leader. Yan. Yan ang sinabi naman ng korte na depensa ni Jonathan Morales. Tanong, analisin natin, may perjury ba dyan? Alright, sinabi ng korte, mayroon daw at sinintensya niya si Jonathan Morales ng 4 na buwan na pagkakulong. Anyway, mababa lang naman kulong eh. Siguro naman, hindi ko naman nakita ang facts of the case, siguro naman, binigyan ng korte ng pabuya si Morales dahil sa umamin, nagiging honest siya. Alright, honesty. Wala tayong question ngayon na naging honest pala si Jonathan Morales doon, kahit pa alam niya na kung magiging honest siya, pwede siyang kasuhan ng perjury. Diba? Ganun lang kasimple. So kung honest siya doon, nakukonsensya ba ng korte na parusahan si Jonathan Morales sa unang affidavit at dahil naging honest man siya? Hindi ba dapat bibigyan siya dapat ng reward para gayahin siya ng lahat ng mga polis, lahat ng mga NBI agents, lahat ng enforcers, para sila lahat ng mga polis natin ay magiging matuto na, magiging kultura na ang tinatawag na pagiging tapat sa kung anong totoo. Honesty, makatotohanan. Di ba? Honesty is the best policy. Mula pa ako nung grade 1, nakikita ko na sa mga kwarto ng dingding, sa dingding ng mga kwarto ng school natin. Gumraduate ako ng college, nakikita ko pa rin yan. Pero, nung si Sara Duterte naging secretary ng Department of Education, pinatanggal niya lahat. Next, analisin natin. Sinabi pa rin doon na nakita natin sa ating mga dingding, be honest even if all others are dishonest. So, yan ang tanong. So, ngayon, kung be honest, even if all others are dishonest, pwede mo rin sabihin na, be honest, even if it means your death. Be honest, even if it means you will be imprisoned. Just like that, you executed a first affidavit, and then it turned out that the first affidavit is not true. Dapat sundin ang lahat ng mga enforcers natin na bawiin na natin ang lahat ng mga kasinungalingan na sinabi natin. Hindi ba pinapabayaan binibigyan ng biyaya ng Panginoon ang mga tao na nagrepent? Kaya nga kay Zacchaeus sa istorya ng Biblia ng Kristiyano, umakit siya sa puno, binalik niya yung mga pera na siningil niya sa bilang taxman. Pinatawad siya. So, si Morales ba dapat patawarin? Dahil naging honest siya, nagkamali siya, sinabi niya na siya nagsinungaling? Analisin natin sa punto ng legal ng elemento ng krimen. Lumayo tayo sa kwento ng moralidad, kwento ng simbahan. Dito tayo ngayon sa kwento ng legal. Unang elemento, false statement on a material matter. Yan nga ba ay false statement sa material matter, yung unang affidavit? Sagot, yes, walang duda. Yes! Kasi material siya sapagkat yun ang binasihan kung bakit nakasuhan yung dalawang Chinese. Next, yung sinumpaan sa salaysay ba nila ay sinumpaan ba nila sa isang otorisado na subscribing officer? Sagot, yes, walang duda. Sinumpa nila sa kanilang hepe.
Kasi otorisado naman ang hepe ng mga operatiba na magpapasumpa. Next, the question. Willful, sinadya ba nila ni Morales yun? O deliberate? Tanong. Yan ang magandang tanong at dyan sila lumusot sa depensa. Sabi ni Morales sa kanyang depensa, Your Honor, kaya po namin pinirmahan yon, natakot po kami sa aming team leader. At yan ang gusto palabasin ng team leader, siya nag-utos sa amin na taniman ng droga ang dalawang Chinese. Yun ang depensa niya. Pang-apat na elemento, kailangan ba ito para sa legal na gamit? Yes! Gagamitin nga parang i-present ang ebidensya laban sa Chinese. Ito na ngayon. Mag-analyze tayo ngayon. Sa totoo lang, kung sinadya yung pagsasagawa ng pirma nila sa sinumpaang salaysay noong nauna, kulong na automatic si Morales. Okay? So bago ko itutuloy ang analysis, nais kong nabasa ko rito na mayroon daw ang aligasyon, kaya daw ginawa nila ni Morales yun dahil binigyan sila ng 5 million. Well, ang aligasyon na yan po ay hindi po nakita sa desisyon ng korte. Ibig sabihin, pag hindi nilagay ng korte, hindi pinaniwalaan ng korte mayroong 5 million na binigay kila Morales. Kapalit ng kanilang pagbawi ng salaysay. Okay, tuloy tayo. Ang depensa nila ni Morales ay ganito. Si Morales lang ang depensa. Bakit siya lang kinasuhan? 3 sila na operatiba ng PDEA. Nagtataka ako bakit siya lang ang kinasuhan. So anyway, ang depensa ni Morales, ulitin ko lang, inutosan sila ng kanilang hepe na tataniman ng droga ng ebidensya ang dalawang Chinese. Sapat ba na ebidensya na depensa yan? Sagot, sapat na sapat po, Judge. Ngayon, kung sapat, ano ang sinabi ng Judge? Ang sinabi po sa desisyon ng Judge, sinabi niya, hindi niyo naman napatunayan na talagang iyan ang utos ng inyong hepe. Bakit hindi niya present ang inyong hepe? O, di ba? Parang tama si Judge, di ba? Sabi ng hepe, wala kayong katibayan na kayo ay tinakot para gumawa ng gano'n, para pumirma ng sinumpang salaysay na kung saan ay tinaniman ninyo ng droga ang mga Chinese. Ang ganda, no? Dito lalaliman na nga natin ang utak natin. Ang pag-iisip, pero simple lang paglalalim, alam ko maintindihan ninyo. Ladies and gentlemen, alam ko si Sir Romeo Salvador, kabisado niya kasi sabi niya, 90% of policemen sa PDEA in drug-related cases are all false. Oh, no other than the retired police colonel ng Manila Police District. Nagsasabi, ako, naging abogado po ako, ganun din po ang findings ko, Sir Romeo Salvador. Ikahon lahat yan, ang kwento lahat yan, mayroong informant, tapos naglumapit sa pulis, operatiba, at inoperate nila yung kuno ay nagbebenta ng shabu. At pagdating doon, lumapit ang informant kasi ang informant ang kilala at magsabi, may bibilin ang kasama ko magbibili ng tawag doon. Meron sila tawag dyan eh. O di, sige. Saka daw lumapit ang pulis. Hindi naka-uniforme. Magkunwaring adik. O bibili, pagkatapos nagbigayan, naghuli daw, hinuli daw. Yan po ang script. Kahit po, hindi sa pulis, kahit sa NBI, ganun din ang script. Kaya in fairness to the police officers, ganun din ang script na sinusunod sa NBI. At ganun din ang script na sinusunod sa PDEA. Ladies and gentlemen, I am only saying the truth. Lahat po na kaso ng droga na hawak ko, inaipanalo ko po lahat. Walang kapanapanalo ang NBI, PDEA, at saka PNP sa akin. Lahat po na ipalabas ko na
Hindi totoo. Ginagamit ko lamang mostly dyan, Colonel Salvador, ay yung paglabag sa Section 21 ng Republic Act 9165. Ano po yung Section 21? Na nagsasabi, na nag-uutos sa lahat ng operatiba na kapag ikaw ay makahuli ng tao patungkol sa droga, right there and then kung saan mo siya hinuli, magkaroon kagad ng bilangan ng ebidensya na nakukuha nyo or inventaryo. At doon mismo, gagawin sa kung saan siya hinuli. At yung pagsasagawa ay dapat meron kayong tinawag na saksi muna. Bago nyo bilangin, saksi muna ang taga-media. Kung dagdag pa niyan, saksi din ang taga-Department of Justice. Number 3, saksi din ang elected official na usually kagawad ang kinukuha. At pang-apat na witness ay dapat saksi ang akusado nakatingin, o di kaya kanyang representante, o di kaya kanyang abogado. Mind you, ladies and gentlemen, sa tinagal-tagal ko na po na naging abogado na ipanalo ko lahat, wala ni isa man naka-perfect dyan. Hindi ko alam kung bakit hindi lang ma-perfect. There was one case I handled na kompleto lahat, na ipresenta lahat. Ang problema, alam mo, Colonel Salvador, anong ginawa ko? Pinatawag ko ang lahat na nakalagay na testigo. Not one of them appeared. Panalo ako. Kasi pinatawag ko, hindi man lang nagsalita. Na hindi nila kinumpirma na sila ngayon ay don't present. May isa naman, kaso na hawakan ko, naalala ko, kompleto din. Nang pinatawag ko, nang dumating, inamin na pumirma na lang sila, wala ng inventaryo nangyari, tapos na. Ang kasunod na inventaryo, pagkatapos niyan, at the same time, picturean. Kung hindi masunod yan, anong doktrina dyan ng Supreme Court? Kasi, doktor naman ako sa jurisprudence, ang tawag po sa lahat ng decision ng Supreme Court na pinag-aralan namin na makukuha mo dyan mga prinsipyo ng batas, lahat ng mga utos ng batas, lahat ng mga decision sa dating mga kaso ay binabasihan namin na siyang aming gabit-bitin para sa lahat ng aming mga kaso na hahawakan. Tawag dyan, jurisprudence. Kaya nga, doctor of jurisprudence ako. So ngayon, ano mangyari ngayon? Balik tayo kayo. At least, panalo ko na doon, ha? Wala nang nangyari doon sa, wala talagang nanalo sa akin. I'm proud to say that. So ngayon, balik tayo kay Jonathan Morales. Sinabi ko na napakaganda ng depensa niya na siya ay under juris at inutusan lamang sila ng kanilang team leader. Kaya pumirma sila ng affidavit na yun ay hindi totoo. Kadagtong niyan, ay nagsampa pa pala sila ni Jonathan Morales ng kaso sa kanilang Internal Affairs Service sa PIDEA laban sa kanilang team leader. Na ang reklamo nila ay inutusan sila na magmandaya sa sinupang salaysay. So, ang nangyari yata, kinampihan ng PIDEA, na-dismiss ang kaso nila. Ibig sabihin, talo sila sa kasong yan. Pero anyway, tingnan natin ang kaso naman niya ng perjury. Ang sabi naman ng korte, dahil hindi nyo napatunayan na totoo na kayo ay tinakot ng inyong team leader, ay guilty ka pa rin. Mali talaga ang judge dito. Maling-mali. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, para magiging matuto kayo, matalino kayo. Pag may matulungan kayo mga kapitbahay nyo, kamag-anak niyo sa kaso. At magbibigay din ito ng lakas ng loob sa mga tao na dati nakapagpirma ng kasinungalingan at nakonsensya sila, gusto nila bawiin. Kaya nga may tinatawag tayo, Colonel Romeo Salvador, affidavit of discrepancy. Affidavit of discrepancy. Wala pong perjury kapag nag-execute ka na ng affidavit of discrepancy. Ay nako, si Judge talaga. Judge,
dapat mong malaman, Judge, na malaman din dapat ng aking mga nakikinig dito, na may tinatawag na kapag may duda, iyan ay pabor sa akusado. Kung sasabihin ko sa Latin, in dubio pro reo. Ibig sabihin, if there is doubt in all the pieces of evidence presented, then that doubt must be resolved in favor of the accused, and that act of giving favor to the accused is the act of acquittal. Acquit if it does not fit. Ganoon yun. Isa pa. Judge, nakalimutan mo, Judge, ha? Duda. Sa usaping duda, nakalimutan mo, Judge, ang utos ng pinakamataas na batas sa Pilipinas. Ano yun, ang pinakamataas na batas? Yun pong tinatawag na 1987 Constitution. O Tagalog, name is Saligang Batas. Anong nakautos sa ating konstitusyon? That an accused can be only sentenced as guilty by proof beyond reasonable doubt. Tandaan mo yung, Judge. So ngayon, ito, Judge, kung nagdepensa si Jonathan Morales na siya ay tinakot ng kanilang inutusan ng kanilang hepe sa kanilang team at sinampahan pa nila ng administrative violation case, dapat, yun yung mga sinabi na yun ay bubuo ng tinatawag na duda. Sapat na duda para hindi mo sintensyahan si Morales. Ano ka ba naman, Judge? Ngayon, pangalawang punto, kung bakit hindi siya pwede masintensyahan is this. Pang-apat na elemento po ng perjury ay it is required for a legal purpose. Okay? Kailangan ang unang affidavit na kung saan na may kasinungalingan ay kailangan sa legal purpose. Judge, read the elements again. The last of the four elements says that it is required for a legal purpose. Ngayon, dito na tayo. Gumawa ka ng kasinungalingan, di illegal ang purpose? Acquitted. Kasi illegal ang purpose, hindi legal.